Bring back the glory and honor to you alone, Jesus. Amen. Once again, I'm Juliet Sarenas. I've been here since March. Galing po ako sa ibang church. I've been baptized 2009, been Christian, accept Jesus as my personal Lord and Savior 2000. I've been happy then. I'm using praise, worship, prayer, facing my Goliaths. Recently, I had been hospitalized. Vertigo, I've lost my right ear hearing. Until now, I cannot hear. But, tithes and orphan. I had a short testimony about what should we give to God. What is giving? What is God purpose for us about giving? Giving is an expression. Can I get my salary? Sorry for the disturbance. Giving is an expression of obedience, yes, but also of gratitude, trust, and increasing joy. Giving is an important principle God instituted as a means of blessing of His children and for His children to bless others. Giving is a measure of one's love for God. In Matthew 6:91-21, it teaches that the believer should lay up treasure in heaven, for where one's treasure is, there is your heart will be also. And Lord, teach us also to give cheerfully and willingly. In 2 Corinthians 9, verse 7b. And also to give, and in Luke 6:38, give and it will be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. So, this tells us that He will give back what the same measure that we use when we give. For generous giving means generous blessing from God. This is what I've learned. It's not about only financial. It's about what we have to give to God. Enable Him to bless us. Basta nangyari po sa akin, nahilo po ako, I've lost my hearing. And thankfully and gratefully, by God's grace, I have also peace of mind. Wala po akong fear, wala po akong takot. Alam ko nandiyan ang Panginoon sa akin. Give guidance to me. And sisters that pray for me. I was thankful to Pastor Ayoli, help me to pray, and my friends. Yung lahat ng test na ginawa sa akin is normal. Nawala po yung aking severe dizziness, nakalabas po ako ng Friday. And the one thing I've learned, that we should take care of our body which God given to us. Naging negligence po ako due to stress. Pero alam ko na po yun dahil yun na po ang setup sa bahay. Pero nag-give in po ako sa enemy na binubulong niya sa akin, ma-stress ka, mag-burn ka. So I use my
my earphone all day long na nag-rely ako doon, nakikinig, nanonood, para mawala ba ako yung aking sa aking mga amo, sa pagod, pero hindi ko nung nag-meditate po ako, hindi yun pala. Dapat pala yung sarili ko ang aking kasi nag-give in ako sa enemy, yung sa kanyang bulong. So, dapat ginib ko sa Lord ang trust for His full control. Alam ko, hindi ko man naiintindihan kung bakit ganun hindi nagbabago. Alam kong deep inside, binabago ng Panginoong Diyos dahil noon nakikita nila sa akin ang cheerfully giving my service to them. Pero lately, dahil nga ako'y nawala, and I'm sorry to God, nawala ako sa prayer, nawala ako sa worship. Though nag-a-attend ako. Pero, eto po this is what I've learned. I should give to God what is due to Him, and He will give me the full rest and the control of the situation. Yun pong natutunan ko. Kaya po, wag po kayong gagamit ng earphone too much. Kasi, yun po ang nangyari sa akin. Ang mineditate ko po yun, this is your body, Lord. This is your temple, my body. I should take an extra care for my body because it is your temple. Kahit anong mangyari, you are in control. So I give back all my trust and all my worship to God. Full support ng amo ko at nakalabas ako ng hospital. Ito na lang po ang aking pinagpe-pray, manumbalik ang aking hearing. Right until now, my right ear hearing is still lost. So I give my full trust to God. And ang sabi nga dun sa 6:37, judge no, and ye shall not be judged, condemn not, and ye shall not be condemned, forgive, and she will be forgiven. I forgive them for giving me sobrang pagod, and I forgive myself. Ask God to forgive me na nag-negligence ako sa pag-take care sa aking health at pag-trust ko sa Kanya to take full control. Salamat po. Let's bow down our head for prayer. Father God in heaven, in the name of Jesus, through working power of the Holy Spirit, we thank you, Lord, for this opportunity to give in your kingdom. O God, sa aming means of financial, Lord, through our employers, we give you thanks and praise. Salamat po, O Lord, sa maglilikom ng mga salapi, Lord. Patuloy mo silang bigyan ng kagalakan sa kanilang mga gawain, O God, in anointing. And as well, O God, the ministry of financial, O God, na magamit po ang mga malilikom sa paglawig po at pagtatagumpay ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po maging sa aming pamilya. Salamat po, O Lord. Bless the gift and the giver. This we pray in the name of Jesus. Amen. Sa welcoming. At mangyari po na kapag tinawag ko po ang inyong pangalan, ay tumayo lamang po kayo upang kayo po ay amin pong makita at makilala. Meron po tayong bagong kapatiran
At eto po ay si Catherine Agunat. Wini-welcome po namin kayo. Praise the Lord. Welcome po kayo dito sa gawain ng Diyos. At sa mga ilang announcement po natin patungkol po sa gawain ng Diyos. Meron pa pong isa. Na late lang. Welcome po, kapatid. Pwede pong tumayo ka. Welcome po. Amen. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. At sa mga ilang announcement po natin, ang gawain po ay nagpapatuloy. At kung kayo po ay nagnanais na mas makilala pa ang Diyos ng malaliman, meron po tayong mga gawain upang kayo po ay pwedeng mag-join upang nang sa ganoon, tayo pa po ay mas lumago pa sa ating buhay espiritual. Meron po tayong discipleship na nangyayari from Tuesday up to Friday, 10 to 11:30. At meron din po tayong Bible study, 9:30 ng gabi, Friday, hanggang 10:30. Meron din po tayong Dawn Watch, Wednesday, at ito po ay 5 to 6. Pagdating po ng Sunday, meron pa rin po tayong Dawn Watch, at ito naman po ay 4:45 to 6:15. Meron po tayong mga sapat na gawain upang kayo po ay lumago sa inyong pananampalataya. What you only need to do is to join with us. At yun lamang po. Tayo po ngayon ay darako na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang atin pong tema sa hapong ito ay ito po yung discipleship is important for Christians. Na ang pagiging alagad ay importante sa ating Kristiyano. Tignan po natin ang Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 21. Yung sabi po dito sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, tayo pong lahat. Therefore, go and make disciples of all nations. Ilan lamang po ang narito? And of the Son and of the Holy Spirit. In teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, for your living word. As you said, Father, in Hebrew, that your word is like a two-edged sword, that it penetrate, Father, maging sa kasukasuan ng buto ng bawat isa sa amin. Maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa hapong ito. That I will boldly preach your word, Father, and let the truth, Father, and that open our spiritual understanding today, so that we may have, Lord, ng pagkaunawa sa iyo, Panginoon, sa hapong ito, at lahat kami makaranas ng encounter sa iyo, O Diyos. Mag-increase ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at ang bawat isa sa amin ay maibaba sa hapong ito, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang discipleship o pagiging alagad ay importante sa atin pong Kristiyano. Ang sabi po sa aklat ng Gawa, na kung saan sa Acts 11:26, and it was in Antioch that the disciples were first
called Christians. So nakita po natin doon unang binanggit yung Christians. Ano? Mananampalataya. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga anak ng Diyos na mananampalataya. We are all believers. Pumalakpak po ngayon ang mga disciple ng Diyos, mga alagad ng Diyos. Tignan natin. Tignan po natin. Christians. Ang kaibahan ng Kristiyano, ano po? Ang Kristiyano uma-attend sa church. But disciple, ang alagad, siya ang church. Nakikita natin yung kaibahan? Ang Kristiyano, siya ang nangangailangan ng encouragement. Ang disciple, siya ang nag-i-encourage. Pumalakpak ngayon ang mga disciple ng Diyos. Ang Kristiyano, siya po yung kailangan mong bisitahin. Pero ang disciple, siya ang magbibisita. Naririto pa po ba kayo? Amen. Ang Kristiyano, ano po? Ay siya yung inaabot mo. Pero ang disciple, ikaw na ang lalabas at aabot sa mga nasa labas. Ikaw ang magpa-follow up. Hindi na ikaw yung ipapanalangin, ikaw ang mananalangin. Pumalakpak ngayon ang mga Kristiyano. At pumalakpak po ngayon ang mga disipulo o alagad ng Diyos. Sa gitna lang, ano? Marami pa rin ang nasa gitna lang. Ano po? So nakita po natin na tayong lahat nagsimula sa pagiging Kristiyano. Believers. Ito yung salvation. Wala kang gagawin because it is free. Ginawa po na po lahat ng ating Panginoong Yesus. Wala kang gagawin. Ano po? Tinapos na ng ating Panginoong Yesus. At dito po tayo lahat dumaan. Tinanggap ang Diyos bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. That is the first part. Handa na po ba kayo? We go into a next level. In the next level is a disciple. Now that you know that you are the church, ngayong alam na po natin that you will be the one to encourage and don't need the encouragement. And now you know that you will be the one to pray and reach out for the people at hindi ikaw ang aabutin at hindi ikaw ang ipapanalangin at hindi ikaw ang palalakasin. There is cost of discipleship. Merong halaga na dapat po nating bayaran at hindi po ito sa pera. Na po, wag po kayong mag-alala. Hindi po sa pera natin ito babayaran. Kundi bagkos, maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos na kung saan if you want to be my disciple, ano po? Pasanin mo ang iyong cross daily. At itakwil mo ang iyong sarili. The cost of discipleship is it will cost us everything. Ano po? But there is also a reward for discipleship. Na dito pa lamang pwede na po nating maranasan. Ano, ang Panginoon natin ay hindi lang doon siya sa meron kang babayaran, kundi bagkos meron ding gantimpala ang pagiging alagad ng Diyos. Nais pa rin po ba nating maging alagad ng Diyos? 5.
Ano? 5 na lamang po yung natitira. At noong ang Panginoong Hesus ay narito po sa lupa, tingnan po natin ang ministeryo ng Panginoong Hesus. Sabihin nga po natin, ito yung mga sumunod sa Panginoon. They follow the Lord Jesus Christ. Sumunod nga po kayo, sabihin nga po natin, crowd. Ito pong mga crowd na ito yung karamihan ng tao. Ano? Kahit saan pumunta ang Panginoon, napakaraming tao yung sumusunod. Libo-libo yung sumusunod sa Panginoon. Why? Because this crowd, they need a miracle from God. But after the miracle, hindi mo na sila makita. Wala na sila. Ano? Maraming Kristiyano na kapag may kailangan lang sa Diyos, saka lamang lumalapit. Kapag wala nang kailangan sa Diyos, hindi mo na makita. Tumingin nga po tayo sa ating katabi. Crowd ba tayo? Sumunod po tayong muli. Mula sa crowd, 120. Sabihin nga po natin, 120. Pagkatapos po ng 120, merong, sabihin po natin muli, 70. Paunti siya ng paunti. At mula sa 70, sabihin nga po natin, 12 disciples. Ano? Nakita natin yung Kristiyano at yung disciple. At dito sa 12 disciples, merong 3 na nasa inner circle ng Panginoong Hesus. Meaning, ito yung malapit sa Diyos. At sino po? Sino po dito yung mga scholar sa Bible? Sino po dito yung theologian? Sino tong 3 na to? Na nasa inner circle ng Panginoong Hesus. James, Peter. Hindi pa sigurado, ano? So nakita po natin, mula sa pagiging mananampalataya, mula sa pagiging Kristiyano, nakita po natin na habang sila po ay nagpapatuloy sa Panginoon na sumusunod, nagiging paunti-unti. But the good thing is, hindi pinipili ng Diyos na ikaw at ako maging malapit o malayo sa Kanya. Kundi, ikaw at ako ang pumipili kung ikaw ay maging malapit sa Diyos o ikaw ay maging malayo sa Diyos. Ikaw ang pumipili kung saan nais mo manahan. Ang totoo niyan, tingnan nga po natin ang ating inuupuan. Kayo ang pumili niyan kung saan kayo uupo. Ano pa? So tayo ang pumipili kung nais ba nating manahan ng may kalapitan sa Diyos o ang nais mong manahan sa Panginoon ng merong kalayuan. Ikaw ang pumipili. Tayo ang pumipili kung nais po natin na maging malapit sa Panginoon o ang ikaw ay maging malayo sa Diyos. Ikaw ang pumipili kung nais mong manatiling Kristiyano o nais mong mag-level up at mula sa pagiging Kristiyano ay maging alagad ng Diyos. Naririto pa po ba kayo? Tayo ang pumipili. Tapikin mo nga ang iyong katabi. Tayo ang pumipili, Decision mo. Decision ng bawat isa sa atin. Kung namumuhay ka man ngayon na malayo sa Diyos, decision mo yan. Pinili mo yan. Ngayon naririto ka sa simbahang ito sapagkat pinili mo yan. Tama po ba? Tayo ang pumipili.
ang bawat isa sa atin ang pumipili kung nais mo bang mamuhay sa Panginoon na malapit sa Diyos. At ikaw din ang pumipili kung nais mong lumayo sa Panginoon. It's your decision. At importante sa atin na mga Kristiyano ang pumunta sa number 2. Ang wag ka lamang manatili na mananampalataya. Dahil ang ganda ng buhay bilang mananampalataya, narito sa discipleship. Dito sa discipleship, dito po natin mararanasan ng Panginoon sa mas malaliman pa, at sa mas malawakan pa, at sa mas maapoy pa na paglilingkod sa Panginoon. Narito, wala sa pagiging Kristiyano. At bilang mga anak ng Diyos, na kailangan pumili kung manatili ka ba dyan, o ang maghangad, o mag-desire, na tayo po ay maging alagad ng Panginoon. It needs a discipline sa ating paglilingkod sa Panginoon. One of my teacher in Bible school, she said, if you are a Christian that no discipline in your life, you cannot be a good leader. Kung nais po nating maging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon upang ang buhay na ito na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, magamit po talaga upang maparangalan ang Panginoon at maraming tao na makilala. Turuan po natin ang ating mga sarili. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. We need to discipline ourselves if you don't want that God will discipline you. Disiplinahin mo na ang sarili mo. Dahil kung mamumuhay po tayo ng walang disiplina, gagawin lamang po yung gusto natin. Lahat ng naririto na nagmamahal sa Diyos at nagsasabing anak ng Diyos, pumalakpak sa ating Panginoon. Anak tayo ng Diyos. At ang tatay, hindi niya hahayaan ang anak na mamumuhay ng mamuhay sa sarili niyang gusto. Kapag sumusobra na, ano po ang ginagawa ng tatay? Dinidisiplina. I see my boss, how he disciplined the 2 kids. I'm crying. It's like they are my kids. Oh, boss, please. I'm the one. Ako na yung pahirapan mo. Punish me. But not them. But I know that I'm not in the right situation to do that. But at the same time, wow, saludo ako sa disiplina ng aking amo. Sa mga bata, come. Once the kids will really need punishment, come. Stay to the door in 1 hour. 1 hour na ganun yung bata. Allah, nadudurog yung puso ko. Ano? Inalagaan mo yan, and then makikita mo, Allah, magkasama na talaga. Auntie, anong gagawin ko? Ano? But I know, para yon sa kabutihan niya. Kailangan niya na dumaan doon sa disiplinang iyon dahil kung hindi siya magpapadisiplina, hindi siya magiging mabuting tao. In glory to God, my boss said to me, you are the manager in this house, Yolanda, and you are able also to discipline the kids. At glory to God, dahil ang mga bata, ay nadisiplina. Nagsimula po ako sa discipleship doon sa alaga kong bata, I disciple. I disciple po yung alaga ko, 3 years old. But glory to God, she is prayerful. Yes! Once the family of my madam, and my boss also, they are sick, they are need operation. Oh, my madam said, come, pray for them, and quickly indeed.
Yung may karamdaman, ano po, yung nilalagnat ng husto. Pero nung ipinanalangin ng alaga ko, indeed, kinabukasan, magaling na. Oh, glory to God. Yes. See, nakita po natin. Magsimula po tayo ng disciple sa ating mga alaga. I challenge you today. Simulan po natin ang pagdi-disciple sa atin pong mga alaga. Teach them how to pray. Teach them the Word of God. Teach them na maging mabuti po silang tao. Huwag natin silang tuturuan ng hindi maganda. Ano pa? Kaya sa atin, magsimula ang disiplina. Kung ayaw mo, nadisiplinahin ka ng Diyos. Dahil ang Panginoon po natin, mahal niya ang bawat isa sa atin. At hindi po niya tayo hahayaan. Ano po? Na mamuhay sa gusto mo. Dahil ang nais ng Panginoon, we must live a life that is led by the Holy Spirit of God. We must live a life na kung saan ang mga tao kapag tumingin sa atin ay tunay na magsasabi, yan ay tunay na anak ng Diyos. So you see the discipleship? When it comes to the first part, which is the salvation, the second, which is the discipleship, it is your life that will show that you are saved. It is your life that will show that we have a living God. Buhay na. Dati dito lang tayo, ikinonfess lamang natin na siya ang ating Diyos at Panginoon. Pero pagdating na dito, narito na po tayo sa pagiging alagad. Ano po? Handa ka ng bayaran ang lahat, anuman yung hinihingi nito. Handang-handa nga po ba tayo? Makikita pa rin natin yan. Ano? Sa kadahilanan, na nakita po natin kung paano na maging ang Panginoong Jesus, He modeled to us how to make disciple. Hindi po tayo higit sa ating Diyos. We are not more than to our Master. Everything the Lord Jesus Christ teach us first. He show it first. Ipinamuhay muna niya. At nakita po natin, etong Matthew chapter 28, He model first to us. Ganito kayo. Ganito ang gawin nyo kung paano mag-disciple. Nakita nyo po yan? Because for 3 years in the ministry ng Panginoong Jesus, eto yung mga kasama niya, itong 12. Kasama niya araw-gabi. Eto yung kasama niya sa loob ng 3 taon in the same pattern that Apostle Paul are doing from believers or Christians. Kumukuha po siya dito ng mga disciple. Dinidisipulo niya ngayon upang ito ang mga maging leader, upang sila po ang magagamit sa iglesia ng Diyos. Kailangan po natin na makita ang kahalagahan ng pagiging alagad ng Diyos. At ang number 1, na kung saan kaimportantehan ng pagiging alagad ng Panginoong Jesus, ay ito po yung discipleship is important because Jesus called us to make disciples. Hindi po si pastor ang tumawag sa inyo para po mag-disciple. Hindi po si pastor ang nagsabi sa inyo, humayo kayo. Kundi sino po mismo? Ang Panginoong Jesus. He modeled to us kung ano po yung ating gagawin. Kaya sinabi po niya dito, sa Matthew chapter 28, ano po? Verse 18. Yung sabi niyang ganyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. It's the same power na meron ang bawat isa sa atin. We are empowered by the Holy Spirit of God to evangelize. We are empowered by the Holy Spirit of God to soul win and bring people to the kingdom of God. Hindi mo po yan trabaho. That's not your work. That's not my work. Nakakatayo man po ako dito sa harapan at nakakapagpahayag ng salita ng Diyos. It's because the Holy Spirit empowered me to preach the Word of God.
ang Panginoon, binigyan po niya tayo ng kumpletong gamit. At ang banal na Espiritu na sumasa atin, naninirahan sa atin, siya po ang nagpapahayag. What we only need to do? Be obedient. Sumunod lamang po tayo sa ipinapagawa ng Diyos. Narito ako, Panginoon, gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. And allow na kumilos siya sa buhay mo. Hindi po tayo narito upang taga-upo lamang. Tingnan po natin ang ating katabi. Gisingin nga po natin, sabihin po natin, hindi po tayo narito upang maging taga-upo lamang. Narito po tayo, mayroong ipinapagawa ang Diyos. At ano po ang ipinapagawa ng Panginoon? Yung sabi po niya dito, sa verse 20. Verse 19. Verse 19, anong sabi niya? Humayo kayo. Hindi niya sinabing manatili kayo dito. Tama po ba? Verse 19, therefore, go. Hindi niya sinabi, sit. Ano po? Go and make disciples of all nations, of all nations. Walang pinipili. Ay, ayoko dyan. Ayokong bahaginan yan. Hindi ko yan gusto. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit of God. Tignan niyo po, present yung tatlong persona sa iisang Diyos. Nakita niyo? Kaya kapag tayo po ay humahayo, kasama mo ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Hindi ka nag-iisa. Kaya, pagka tayo po ay humayo at nanalangin sa merong karamdaman, gaya ng mga 12 disciples, yung mga may karamdaman, gumagaling. Yung mga inaalipin ng dyablo, sila po ay naaalipin. Why? It's because they are empowered by the Holy Spirit of God. And you are empowered also by the Holy Spirit of God. That's why go! Tingin na sa kabila, ano? Wag ako ang palabasin mo. Parang yun ang sinasabi, ano? Go. Humayo po tayo. You have the goodness of God upang ipatutuo sa buhay ng iba. Meron po bang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Do we have a story about the goodness of God in our life? Yes. Yan po ang ating ibahagi sa kanila. Kundi kita nyo, napakamakapangyarihan ng testimony iyan sapagkat naranasan mo mismo. Hindi ito kwento-kwento. Ano? Naranasan nating lahat na tayo, dating makasalanan, dating marumi, pero nilinis po tayo ng Panginoon at pinatawad sa lahat ng ating kasalanan, kaya ka rin napatawarin ng ating Diyos. Ganun kasimple. Hindi po natin kinakailangan na talagang maalam ng husto, hindi po natin kailangan yun. Sumunod lamang po tayo at ang banal na Espiritu na ang kikilos. Ano po? Yun po yung una, na kung saan ang discipleship ay mahalaga dahil mismong ang Panginoong Hesus nga po ang siyang tumawag sa atin upang mag-disciple. Nakita nyo? Ikaw at ako, tinawag ng Diyos upang mag-disciple. Kaya disciple na po natin yung mga kasamahan muna natin sa bahay. Ano? Turuan muna natin yung mga alaga natin. I-disciple muna natin sila. And then, saka tayo lumabas ngayon. Punta naman tayo sa iba. Sapagkat, ganun po ginawa ng Panginoong Hesus. Dinisciple din po niya. Ano po? Ang mga mananampalataya. At bakit kailangan po natin? Dahil maliwanag po ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin
ay yung sinabi sa John chapter 10 verse 10b. Na kung saan, ang sabi niya ganyan, ako'y naparito dito sa lupa upang, anong sabi? Si Satanas ay naparito dito sa lupa upang pumatay, magnakaw, mangwasak. Okay, sabi tayo. Pero ang Diyos ay naparito upang magbigay buhay. Yes. Kita po natin, kung si Satanas nang wawasak, kung si Satanas naninira, pero ang Panginoon po natin, nagbibigay buhay siya. Wow! Meron po tayong Diyos na ganyan. Yung tao na punong-puno ng problema, yung mga tao na kung saan ay punong-puno ng kabigatan sa kanilang mga buhay. Kapag sinabi po natin na ang Diyos na ating ipapahayag sa kanila ay Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Kita po natin yung ng Panginoon dito. Give us abundant life. Nagbibigay buhay ang ating Diyos. At dito sa God give us abundant life, ang discipleship po ngayon is part of His vision para po sa atin. Bakit? Sa kadahilanan po na kung mananatili lamang tayong Kristiyano, nakita nyo, lahat tayo uma-attend lang. Pagkatapos labas ka na naman, balik ka na naman sa susunod na linggo. Labas, balik, ganun lang yung buhay. Pero kapag ikaw ay alagad na ng Diyos, makikita po natin at mararanasan etong sabi ng John 10:10, na kung saan makagamit na po tayo ngayon ng Panginoon upang humayo at ipahayag ang Diyos sa mga tao. Kita natin yung kaibahan niya, Kailangan po natin ito. Etong parting ito. Sapat na yung pagiging Kristiyano natin. Sapat na ilang taon naging Kristiyano tayo. Dumako naman po tayo ngayon dito sa mas malaliman pa. Ano po? Mag-tribe po tayo. Umunlad, magkaroon ng pag-unlad sa ating buhay espiritual. Dahil no church is perfect. No marriage is perfect. No husband is perfect. No wife is perfect. But why the husband and wife are thriving? Why the marriage is thriving? Because the husband and wife chose to stand together and fight together. They don't choose to give up for each other. Piliin po natin ang magkaisa po tayong lahat upang magpahayag ng salita ng Diyos. Piliin po natin ang magkaisa tayong lahat upang lumago sa pananampalataya sa Diyos. Piliin po natin yung mga bagay na makapagpapatibay ng pananampalataya po natin. Yun po yung kinakailangan gawin ng bawat isa sa atin. We need to thrive in every aspect sa buhay po natin. At part po dito upang mag-thrive po tayo, marami tayong mararanasan, but don't choose the negative things. Let us choose the positive things. Piliin po natin, kahit na tayo po ay nahihirapan, pero kung kailangan mo na gumapang kapatid, upang tayo lamang po ay ganap na magamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. We need to thrive together. Let us do all things together. Gawin po natin ang lahat ng hindi kanya-kanya. Gawin po natin ang lahat na magkakasama upang ang gawain ng Panginoon ay ganap na magtagumpay at marami ang kaluluwa na dalhin ang Panginoon dito sa iglesia. Ano po? Dahil paano tayo dadagdagan ng Panginoon? Tayong lahat na naririto, problema ang bawat isa.
paano po tayo padadamihin ng Panginoon? Ano po? Paano po tayo dadagdagan ng Panginoon kung tayo mismo hindi natin mapakisamahan ang bawat isa? Ang hirap naman pakisamahan nito. Paano tayo padadamihin ng Panginoon kung tayo mismo nagkakatisuran sa bawat isa? Can you say to your neighbor, you are a blessing, not a burden? You are asset, not a liabilities. Pag-aari tayo at hindi ka pagkakautang. Pagpapala po tayo, hindi kinatitisuran. Pagpapala po tayo, hindi kabigatan. Pagpapala ka sa iglesyang ito. Kahit saan po tayo pumunta, pagpapala po tayo because we are the disciples of God. Nakita po natin, ang disipulo ng Panginoon, pagpapala siya kahit saan yan mapunta. Pagpapala siya sa kahit kanino. Sapagkat ang Panginoong Jesus ang naitataas sa kanyang buhay. Pangalawa, bakit napaka-importante sa atin na mga mananampalataya ang disciples? Because number 2, disciples strengthens our relationship with Jesus. Our relationships with Jesus bring deep joy. Ano po? Indeed. Sino po dito yung magsasabi na mula nung nagkaroon siya ng relationship sa Panginoon, ala, hindi naman gumanda yung buhay ko. Pero sino yung mga naririto na magsasabi na mula nung ako'y nakakilala sa Diyos, hindi lamang napuno ng kagalakan ng aking puso, kundi ang buhay ko, maging ang pamilya ko, ay namalaki yung pagbabago na nangyari. Malakas na palakpak para sa Diyos. Indeed, our relationship to the Lord brings joy. Our relationship to the Lord, it strengthens us. Napapalakas po tayo. Tama po ba? At ang totoo niyan, kapag tayo po ay nadadagdagan dito, napapalakas po tayo. Pero kung nababawasan tayo ng nababawasan, nakakapanghina. Kaya't bilang mga anak ng Diyos, magtrabaho po tayo together, magkaisa po tayo together upang madagdagan pa ng mga dagdagan ang mga anak ng Diyos sa iglesyang ito. Amen? Yes, our strength is God. Our strength is from God. The joy of the Lord is our strength, but also our strength if we say that, oh, we become many. Dumadami tayo, nadadagdagan tayo, nagkakaroon po, nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya kailangan po natin, nasa relasyon po natin sa Panginoong Jesus, dito nga po sa pagiging alagad, nagkaroon ng pagpapalakasan. This is the way we build each other. Palakasin, patatagin ang bawat isa when the Lord Jesus Christ is the center of this fellowship. The Lord Jesus Christ is the center of every ministry. The Lord Jesus Christ is the center of the Bible study, the center of the fellowship. He is the center of everything we do. That's how we build each other. Mapapalakas tayo. Nakita niyo? Pero, kung kabaliktaran po nito, yung atin pong gagawin ay hindi po tayo mapapalakas dyan. Ano po? Sapagkat we all be individually held accountable by God for how we live our lives on earth. Accountable ka, may pananagutan ka kung paano ka namuhay. But praise the Lord, sapagkat lahat ng naririto, ginagamit ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos upang ang Panginoon lamang ang maitaas. Pumalakpak po tayo sa Diyos. Sa ganyan po paraan, dapat maggamit yung buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat, mananagot po tayo sa Panginoon. Kung ang buhay na ito
ay nagagamit hindi upang parangalan ang Diyos. At dahil po dyan, bilang mga mananampalataya, most people tend to follow the crowd and conform to the trends of this world. Ito nga po yung nakakalungkot, ano? Kasi kahit maging mga Kristiyano ngayon, sumusunod na rin sa mga uso. Na kung saan, ang nangyayari na po, tayo na po ngayon ay sumusunod sa takbo ng sanlibutan, hindi na sa Diyos. Stop following people. We must follow the Lord Jesus Christ. Sa kadahilanan bilang mga disciples ng Panginoon, we must only follow God. Upang ang buhay po ng bawat isa po sa atin ay makaranas ng pagbabago. Ano po? If we follow God. But if we follow people, hindi po mababago yung buhay natin. That's why stop being follower of people and become a follower of Christ. Number 3, bakit importante ang discipleship sa buhay nating mga Kristiyano? Being discipled equips you to make disciple. Na kapag ikaw ay alagad ng Diyos, turo ka rin po hubog ka din ng alagad. Dahil paano ka magiging alagad kung ikaw mismo hindi naman muna naging alagad? Paano po tayo mananalangin sa mayroong karamdaman kung tayo mismo hindi nakaranas muna ng kagalingan mula sa Diyos? Paano po natin sasabihin sa mga tao na ang kaligtasan ay ang Panginoong Hesus at kapag isinurrender mo ang buo mong buhay sa Panginoon, ang Diyos ang siyang mabibigyan ng kaluguran kung tayo mismo hindi nagsusuko ng buhay sa Diyos? Kaya nga bakit nga po napaka-importante sa atin, na dito po sa pangatlo, ay kinakailangan po na maunawaan ng bawat isa sa atin that being disciples equip you to make disciple. Na-equip na po tayo, nahubog na. At dahil sa nahubog na, pwede mo nang pakawalan. Ano po? Hindi yung naroon ka na sa harapan ng may karamdaman, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero kapag tayo po ay na-equip na, nahubog na, kahit saan, kahit papuntahin ka pa sa park, papuntahin ka pa sa hospital, papuntahin ka pa sa kung saan-saan, magagawa mo na ang lahat ng iyan. It's because you are equipped. Ano po? Kaya nga po, bawat isa po sa atin ay dapat na mahubog po ng husto sapagkat ang sabi pa rin po sa Matthew 28:19-20, nakita po natin dyan that life-on-life discipleship is to make others feel qualified or equipped to disciple others. Nakita po natin yung buhay sa buhay. Buhay mo, buhay ko, buhay sa buhay. Magturuan po tayo ngayon upang pareho nating maranasan ng Panginoon at sabay po tayong lumabas upang ipahayag din sa maraming tao na kung ano yung naranasan nating dalawa na kabutihan ng Diyos ay maranasan din nila. Life to life. Ano po? Dahil indeed, being a disciple, hindi po siya madali. Talagang kailangan po natin naturuan ang ating mga sarili na magpasakop sa Diyos. Ipasakop sa Diyos upang yung nais mangyari ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay mangyari. Yan po yung pangatlo. At ang pang-apat, patapos na tayo. Praise the Lord. Okay? Pang-apat, discipleship positively impact the way we live. Ito po yung totoo. Sa pagiging alagad ng Panginoon,
ay tunay nga po na may napakalaking impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino po dito? Yung mula nung tumanggap sa Panginoon hanggang ngayon, walang nabago sa kanyang buhay. Sino po ngayon? Yung mula noon hanggang ngayon, na dati palamura, pero hanggang ngayon ay palamura pa rin. Wala. Di po ba? Kundi bagkos, mula sa pagiging palamura, mayroong pagbabago sa buhay po natin. There is impact. Ano po? So nakita po natin, kaya the more na magpapatuloy po tayo, yung impact po ngayon, mas higit pa. Kahit saan ka ngayong dalhin lugar, kahit saan bansa ka pumunta, whatever nation you will go, God indeed will use you so that the impact na meron sa buhay ng bawat isa sa atin ay tunay nga po na yung mga taong iyon ay mapagpala din at makakilala pa sa Panginoon. Kahit saan po tayong bansa pumunta, nakita niyo po yun? Indeed, the joy of being a disciple, whatever place, whatever nation, indeed, God don't stop to use you. Yung impact patindi ng patindi. Many times, I see my own eyes how God move. Nung nasa Taiwan po ako, I've been in Taiwan, being the pastor of foreigner service. At first, I thought it's only Filipino. Wow! But when I see mix of American, mix of Chinese, and mix of Filipino, Panginoon, Tagalog lang. Kita nyo? But glory to God. Indeed, kapag tayo po ay susunod, makikita po natin kung gaano kumilos ang Panginoon. And from 20, wow! In just in 2 weeks, become 70. Amazing! Ang ginagawa ng Panginoon. Ano po? Dito ko po napatunayan kahit saang bansa ka pumunta, kahit saang lugar ka pumunta, kahit saang iglesia ka pumunta, kapag pipiliin mo na maging malapit sa Panginoon at maglingkod sa Diyos at magamit ang buhay mo, indeed, mangyayari. At pagpapala po tayong lahat na naririto. Nais ng Panginoon na gamitin ang bawat isa sa atin. Kapatid, ito po yung pang-apat, na kung saan ay nakita po natin dito, na itong pang-apat is discipleship positively impact the way we live, na kung saan ang mga tao, sila na po ngayon yung kusang lalapit. Nakita nyo? Walang pahirapan sa pag-iibanghelyo. If they see in our lives, if they see the way we talk, if they see the way na makitungo po tayo sa mga tao, that Jesus Christ in our lives, no difficulties in evangelism. They will come to you. Your neighbor will come to you. Other people will come to you. It's because they want to know kung sino yung nasa buhay mo. And we have the Lord Jesus Christ. If we have the Lord Jesus Christ, we have everything. Kaya nga po, wala po tayong dapat katakutan. Wala po tayong dapat kapangambahan. Ano po? Kundi bagkos, tayo bilang mga mananampalataya sa Matthew 5 verse 16, we are called to be light and salt in the world, identified as citizens of heaven. We are here, but hindi po tayo mamamayan. We are not citizens of this world. We are citizens of heaven. Kaya mamuhay po tayo bilang liwanag. Mamuhay po tayo bilang mamamayan ng langit. Ano po? Bagamat naririto tayo, pero mamuhay tayo bilang mamamayan ng langit. At hindi lamang po tayo dapat mamuhay bilang mamamayan ng langit, kundi bagkos, tayo rin po ay mamuhay bilang mga God's chosen ones. Na kung saan pinili ng Diyos at mamuhay po tayo bilang mga peacemaker and peacekeeper. Don't allow carnality
to create division. Don't allow carnality upang tayo po ay paghiwalayin lahat, upang tayo po ay hindi pagkaisain. You know what is carnality? Namumuhay ka pa rin sa laman. What God wants for us is to live with the Holy Spirit of God. What God wants for us to be disciples of God is to walk with the Holy Spirit. Because without the Holy Spirit, no success in the ministry. Without the Holy Spirit, no victory. It's only the Holy Spirit ang siyang nagbibigay ng kaibahan, ang banal na Espiritu, ang nagbibigay ng tagumpay, ang banal na Espiritu, ang nagdadako ng maraming tao, maraming kaluluwa sa iglesyang ito. It is the Holy Spirit. At in-empower na po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya mamuhay po tayo ng mga anak ng Diyos na kung saan ay peacemaker. Don't allow the enemy, don't allow the open door of our heart, of our life, so that the enemy can move. We need that every door of the enemy must be closed para hindi po siya makakilos sa gawain ng Diyos. Tignan po natin, it is the carnality. Sabihin po natin sa ating katabi, hindi ikaw ang kalaban, kapatid. Sabihin po natin sa ating katabi, hindi ikaw ang kalaban. Sabihin po natin sa bawat isa, kakampi natin ang bawat isa. But what make us divided? Carnality. Kaya bakit napaka-importante that our life must be fully surrendered to God para hindi makakilos ang kaaway. So that we can be a peacemaker. And so that we can be a peacekeeper. Mapatanatili ang kapayapaan. Hindi po tayo yung pagmumulan ng kaguluhan. Hindi po tayo yung pagmumulan ng pag-aaway-away. Kundi bagkos tayo ngayon ang mamamagitan upang mapanatili ang kapayapaan sa gawain ng Diyos. Upang mapanatili ang kapayapaan sa iglesia ng Diyos. Upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ating kinaroroonan at sa ating buong pamilya. We need to be a peacemaker. We need to be a peacekeeper. For we are the disciples of God. Bilang pagtatapos sa atin pong pinag-aaralan sa hapong ito, are you willing? Sa hapong ito, ang tanong ko po sa bawat isa sa inyo, are you willing to become a disciple of Jesus? Are you willing to follow Him no matter what the cost? Handa po ba tayo? Handa na po ba tayo? Alalahanin po natin, ikaw ang pumipili. Pipiliin mo ba ngayon ang maging malapit sa Panginoon? O ang pipiliin mo na mabuhay na malayo sa Diyos? It's your choice. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. At habang ang piano po ay tumutugtog, hayaan po natin ang banal na Espiritu. There is a cry of heart today. Merong iyak na narito sa puso. Pagkakataon natin ito, dahil ang ating Panginoon ay Diyos na nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa atin. Diyos na kung saan ang Panginoon po natin, hindi mahalaga kung ano man ang nagawa mo noon, kung ano man ang nagawa mo ngayon, ang mahalaga ngayon sa Diyos, kapatid, ngayon. Ngayon, handa ka ba? Handa ka ba na maging alagad ng Panginoon? Handa po ba tayong bayaran